Na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sama-sama po kami na magkakapatid na dumudulog sa iyong harapan sa mga oras na ito at buong puso at buong pagpapakumbaba na hinihiling po namin, tulungan mo kami aming Ama na aming maunawaan ang iyong mga salita, internalize namin ito, makita namin ang relevance nito sa aming kapanahunan at sa tulong ng Espiritu Santo, ito ay may apply namin sa aming pangkasalukuyang buhay. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapaghatid at ang aking mga kapatiran na makikinig sa umagang ito. Gabayan mo po kaming lahat, O Diyos, at pagpalain mo ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Praise God. And nais ko rin pong samantalahin yung pagkakataon na ito na pasalamatan po lahat ng mga bumati sa amin ng aming wedding anniversary kahapon. Nag-celebrate po kami ni Sister Lily ng aming ika-45th. No? 45 years na akong pinagtitiisan ni Sister Lily. Salamat sa mahabang pasensya na ibinigay ng Diyos sa asawa ko. At nag-uusap na kami kahapon, sabi ko, magse-celebrate pa tayo ng golden anniversary. No? 5 years na lang yun. Saglit na lang yun. So, anyway, hindi po yan ang importante, pero salamat po sa mga nagsibate. Ako po hindi na sumagot dun sa mga messages dahil bumabaha ng pagbati po. No? At maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pagbati. Tayo po ay nasa Exodus chapter 37 pa rin at ito ay ikatlong bahagi na ng ating pag-aaral. At ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay ang isa sa pinaka-importanting item doon sa loob ng tabernacle. Tinalakay na po natin yung the Ark of the Covenant. Tinalakay na po natin yung the Table of Showbread. At ngayon naman po ang tatalakayin natin is the Menorah. And then next Sunday is yung the Altar of Incense. No? And then ipapaliwanag din po natin kung ano yung tent. No? The tent. Kasi yung pong tabernacle na yon ay tinatawag din siyang the tent. No? So, magkaiba po yun eh. Magkaiba po yung tent at saka yung tabernacle. Yung tabernacle, yung kabuuan. Yung tent, yung nakabubong. Kaya kung pinag-uusapan po natin yung kurtina, pag-uusapan din natin yung pinakabubong niya. Lahat po yan may significance yan. Kasi yung pong tabernacle na yan ay ang architect, designer, and engineer niyan ay walang iba kundi ang Diyos. At yan po ay itinuturing na the dwelling place of God here on earth. And it has a lot of great significance when it comes to knowing our relationship with God. Hindi lang po sa mga Hudyo, pati sa ating pong mga spiritual Jew, ay napakalaki ng ano po niyan, ng kahulugan niyan sa atin. Kaya tatalakayin din po natin yung tinatawag nilang laver na nasa labas naman ito ng mismong tabernacle at yung pinaka-altar, no? At meron po kasi isang tin-highlight doon sa laver na gusto kong bigyan ng emphasis. At yun po yung sinasabi ko sa inyo, pag-uusapan natin ng tungkol sa salamin. So, pinag-usapan natin ang kortina, pinag-usapan natin ang ano po, no, yung pinakabubong niya, pag-uusapan natin yan. And ngayon naman yung ilaw sa loob niya. Basahin po muna natin yung mga talata na may patungkol dito po sa Menorah. In verse 17 of chapter 37, it says, He made the Menorah of pure gold. He made it of hammered work. Hindi pinanday, no? Pinanday ito. Its base, shaft, cups, rings of outer leaves, and flowers were a single unit. So, isang buong ginto na pinanday.
at ginawang menora. So ang sample po niyan, yung nakikita niyo sa harapan na yon, yan po ay 9 branches, kaya ang tawag sa kanya Hanukkah. Yung pong menora, yung nasa loob ng temple, 7 branches lang yon. So again, sa kaugalian po ng Hudyo, ang menora, yung 7 branches, ay hindi nila sinisindihan yan sa loob ng bahay. Meron lang po silang mga replika, pang-display. No? At, pero ang sinisindihan nila during the Hanukkah ay yung pong Hanukkah, yung 9 branches. Kasi sabi nila, yung 7 branches pang temple lang talaga doon. Yun, hindi pwede sa bahay. So, kami po ay meron po kaming menora sa bahay. 2 malaki, tsaka 1 maliit. And yun po ay nandoon sa may nakadisplay sa amin. And every time na hindi namin makikita yon. Kasi yun po ay doon sa bahay namin, bago kayo pumasok sa toilet, nandun po siya sa may bago pumasok. No? At siguradong makikita mo siya. And it reminds me of something, at yun po yung tatalakayin natin ngayon. Kaya I suggest sa inyo po, no? Baka gusto niyo pong marami rin lang kayo mga display sa bahay, samahan niyo ng menora. O bumili ho kayo, na-order naman online. At yung isa po doon ay galing mismo ng Israel. Maliit, ganito lang siya. Galing sa Israel. Yung 2 pong nandoon sa amin ay medyo malaki, mga dito siya. At yun po yung nakadisplay doon sa amin. So I suggest, after hearing this message, I suggest na mura lang naman po siya, no, sa online, mabigat na rin. Kung mahilig din lang kayo sa mga pan-display. Because it will remind you of something. O pag nakikita nyo siya. Nothing holy about it, pero it will remind you of something. Kasi maganda po ay merong nagpapaalala sa atin eh. No? In verse 18 it says, there were 6 branches extending from each side, 3 branches of the menorah on one side of it, and 3 on the other. 19, on one branch were 3 cups shaped like almond blossoms, a ring of outer leaves and petals. Likewise, on the opposite branch, 3 cups shaped like almond blossoms, a ring of outer leaves and petals, and similarly for all 6 branches extending from the menorah. On the central shaft of the menorah, yung nasa gitna po, yun yung pang-7. On the central shaft of the menorah were 4 cups shaped like almond blossom, each with its ring of outer leaves and petals. Where each pair of branches joined the central shaft was a ring of outer leaves of 1 piece with a pair of branches. Thus for all 6 branches. The rings of outer leaves and their branches were of 1 piece with the shaft. Thus the whole menorah was 1 piece of hammered work made of pure gold. He made its 7 lamps, its tongs, and its lays of pure gold. The menorah and its utensils were made of 66 pounds of pure gold. 66 pounds of pure gold. Yung pong tabernacle ay meron po siyang 3 layer ng bubungan. At ito po ay galing sa balat ng hayop. Pure leather ito na ibinubong po nila doon. 3 layers po yun. Yung pinaka nasa ibabaw na layer niya ay goat skin. So, kaya hindi po siya talaga tinatagos ng hamog, hindi tatagosin ng ulan. At ito po ay yung pinaka-materials niya na paligid ay kahoy. Acacia wood ang ginamit doon. Tapos binalutan nila ito ng kurtina. Tapos, ito po ay talagang saradong-sarado siya. Kaya kung wala siyang ilaw sa loob, madilim kahit araw. Kasi talagang sealed na sealed yan at talagang madilim siya sa loob.
So ang nagsisilbi pong liwanag sa loob niya ay yung menorah. Siya lang ang ilaw na nandoon sa loob, yung menorah na yun. Yan din po ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 25 verses 30 to 40. Ang ibig sabihin po ng menorah, it's a Hebrew word na ang ibig sabihin ay lampstand. Lampstand. So yung menorah po ay sa Hebrew word, no? In English, it is a lampstand. So ibig sabihin, anong tawag ng iba dyan? Candelabra ba? Ang tawag ng iba. No? So more or less, ganyan po yung itsura niya. At siya lang yung nag-iisang ilaw doon sa loob. Now, yung pinakalikuran po ng menorah na yan ay acacia wood, tapos binalutan niya ng pure gold, na polish na pure gold. Kaya kapag umilaw yan, nagre-reflect po doon sa gold, tapos tumatama siya papunta doon sa may table of showbread na opposite sa kanya, at saka doon sa altar of incense bago pumasok ng Holy of Holies. Yan ang nagsisilbing liwanag niya. Kaya ibinili ng Diyos dyan na hindi dapat mamatayan. Kaya nung day of inauguration, na kung saan doon lang pinayagan si Moses na pumasok, nung i-inaugurate na nila yan, ang bili ng Diyos sa kanila, the moment na sinindihan ng menorah, hindi na dapat siya mamatay. Hindi siya dapat mamatay. Okay? Kaya lang, siyempre, ano po yan, mobile sila eh. Kaya kapag dinisassemble yung temple, tapos lilipat sila, tapos i-assemble ulit, isisindihan na naman yun, and throughout, hanggang hindi sila lumilipat, hindi dapat mamatay yun. So the time na papatayin lang siya is when they disassemble the temple, the tabernacle, and then mag-move sila. And in 40 years in the wilderness ng mga Hudyo, 40 times na naglipat-lipat sila. Almost yearly, lumilipat sila ng lugar. So ginagabayan sila ng pillar of clouds at saka ng pillar of fire. At ang Diyos ang nagsasabi kung kailan sila mag-move at kung saan sila mag-titigil at doon nila bubuin yung itatayo ulit yung kanilang tabernacle. And ang bumubuhat po nito ay thousands na tao, hindi hundreds. Thousands na tao ang bumubuhat niya. Remember, 3 million na Hudyo ito na naglalakbay. So, libo ang bumubuhat niya kasi tunetonelada ang bigat nito. Nung kabuuan, nung pinaka-tabernacle nila, tunetonelada po ang bigat niyan. Okay? So, kaya itong menorah, siya lang yung nagsisilbing ilawan doon sa loob, kaya hindi siya pwedeng mamatay. At ang oil na ginagamit dito, ay hindi pwedeng gamitin kahit saan. Doon lang siya. Meron pong special process na ginagawa sila, at may mga taong nakatalaga lang kung sino ang magpiprepare ng oil na ginagamit dyan. At ito po ay yung olive oil. No? At from what I know sa aking po mga nabasa na research, olive oil. Yung unang-unang katas po ang ginagamit nila dyan. So, ang itsura niya po ay para siyang almond, no? Yung almond tree nila, yung mayabong na almond tree, doon siya inihalin tulad. So ganun nila i-design. So imagine niyo po yung naghulma niyan, yung nagpanday niyan. Galing yan sa isang lang po, ng gold. Hindi yan pira-piraso at pinanday tapos pinagdikit-dikit. Diba? Yan po ay isang bloke siguro ng gold, and then pinanday na yan. Pinanday niya para magkaroon ng ganyang itsura na mukhang almond. No? Mukhang almond siya. So, sa ibabaw po nung nandoon yung pinakalagayan ng oil, tapos continuous ang flow niya, kaya hindi siya namamatay. No? Yung olive oil. Ang bigat daw po nung ginto na yon na ginawang menorah ay 1 talent. Yung talent po ay unit of measurement nila nung panahon nila.
Sa atin ngayon, iba na yung talent eh. Sa atin, ang talent, pagkanta, pagsayaw, di ba? Yung mga talent. Sa kanila po, hindi. Yung po ay unit ng timbang. 1 talent. At ang equivalent daw po yan ay nasa 3,000 shekels. Yung shekels, nung unang panahon, ay unit ng, ano po yun, ng timbang, ng bigat. Oh, parang 1 kilo, 2 kilo. Yun po sa kanila, shekel. 1 shekel, 2 shekel. Ito daw po ay 3,000 shekels. Sa paglipas ng panahon, yung shekel ay naging currency na. Yun na, shekel na ang tawag dun sa currency nila. Sa atin, Philippine peso. Sa kanila, shekel. Pero nung panahon po nila Moses, panahon po nung unang panahon, ang shekel ay unit ng timbang at hindi siya currency. Ngayon, currency na siya. No? At ang isang talent daw po, kung ating i-convert sa ating modern na na timbang, ito daw po ay tumitimbang ng 33 to 36 kilograms or roughly 70 to 80 pounds. At ang halaga niyan ay over $2 million. Nasaan yung minora na yan, hindi ko alam kung nasaan na. Pero one time, medyo may napanood ako na natagpuan na daw ang Ark of the Covenant. At nakita daw ito sa Egypt. Merong mga archaeologists na bukay at nakita nila na nasa ilalim ng lupa at nakita yung Ark of the Covenant. Nung ipinakita po yung Ark of the Covenant, hindi ako naniniwala yun ang Ark of the Covenant. Dahil hindi siya nagmamatch sa description sa Bible. So, hindi ho siya nagmamatch. Ibang-ibang itsura niya. Okay, so, balik tayo sa menorah. So, yan po yung menorah. Ang halaga niya, kung sa panahon natin ngayon, is over $2 million, no? In gold. Ang halaga ng menorah. So, siya po ay physically, siya ang ilaw doon sa loob ng tabernacle. So, yan po yung kanyang physical description. Now, what was its spiritual significance? Siyempre, ang mas mahalaga ho sa atin ngayon, after knowing the physical, na characteristic ng menorah, what is important to us to understand is ano po yung spiritual significance nito. Siyempre, lahat po yun, mayroong spiritual significance yun Pati yung sukat niya na ibinigay ng Diyos, lahat yun, para sa mga Hudyo ay mayroong spiritual significance. At ano po ang relevance nito ngayon sa atin, ng mga modern Christians, mga modern believers. At ito po yung gusto nating maintindihan. Okay? In Revelation chapter 1, verses 12 to 16, dito natin mababasa yung prophecy na meron pong kinalaman dito sa menorah. So para maintindihan natin yung spiritual significance ng pong menorah sa buhay natin at sa buhay ng mga Hudyo, ay pupuntahan ho natin yung prophecy kung saan binanggit po doon. So kaya babalikan natin yon at yun ang ating titignan para maintindihan natin ang spiritual significance ng menorah. So, in order to do that, pupunta po tayo sa Revelation chapter 1, verses 12 to 16. Sabi po dyan, then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw 7 golden lampstands. 7. And in the midst of the lampstands, one like a son of man. So, sino po yung kinikilala nating Son of Man sa Bible? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo, no? At alam mo natin na yung title na Son of Man, yan po yung paboritong title na ginagamit ng Panginoong Jesus. Bakit po niya paborito yan? Yung Son of Man. Bakit hindi Son of God? Bakit hindi Son of God ang paborito ng Panginoong Jesus? Ang paborito niya is Son of Man. Well, kasi po, pag binalikan mo natin ang Old Testament, in Daniel chapter 7, doon ho describe kung ano ang ibig sabihin ng Son of Man. At ang description ng Son of Man sa Daniel chapter 7, verses 14 to 19, ay yun po ang divine description
No? Sa madaling salita po, ang Son of Man ay ang divine description ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ang Son of God. Surprise sa iba sa inyo, pero that's the truth. Kaya po ang paboritong gamitin ng Panginoong Jesus is Son of Man, hindi Son of God. Because even David was called Son of God. Dahil nung panahon po nila, basta ikaw ay hari, hinirang kang hari, ikaw ay tinatawag na Son of God. Not necessarily that you are divine. No? Not necessarily that you are holy. But ang interpretation po nun is because you were chosen by God to be King of Israel, therefore you are a Son of God. So kaya kay Jesus Christ po, ang ginamit sa kanya is Son of God dahil chosen din siya as the future King of Israel in the millennial kingdom, and then he was also called the Son of Man because of his divinity. Kaya si Jesus Christ po, ang gumamit lang ng title na Son of Man as described in the book of Daniel. Pero yung mga hari po, ginamit nila ang title na Son of God. Pero hindi nila ginamit ang title na Son of Man. Confusing, no? Kasi ang alam natin, pag Son of God, yun yung divine. Yung Son of Man, yun yung hindi divine kasi Son of Man eh. But if that is, kung hindi natin alam kung ano yung sinabi sa Daniel chapter 7. Pero dahil dinescribe po sa Daniel chapter 7 kung anong ibig sabihin ng Son of Man, at yung description po doon ay nag-fit lang yon sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesukristo po is both human and also divine. So, kaya yung description po dito na merong 7 lampstand at ang nandoon sa gitna nila ay yung Son of Man, ito po ay picture ng menorah. Kita niyo po yan? It's a picture of menorah. At ang sabi dyan, cloth with a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. So here we can see the menorah in the Old Testament, which is in the tabernacle, is a representation of our Messiah, the Lord Jesus Christ, as described in the book of Revelation. Okay, so nakikita ho natin yung connection na. Kaya, everything that you see actually in the tabernacle is a representation of the Lord Jesus Christ. Kaya it's important to understand kung ano po yung nandiyan sa tabernacle na yan. Because it all relates and all are connected to our Messiah, our Savior, Jesus Christ. In Zechariah chapter 4, verses 1 to 3, it says, "And the angel who talked with me and came again and woke me, like a man who is awakened out of his sleep. And he said to me, 'What do you see?' I said, 'I see and behold a lampstand all of gold, with a bowl on the top of it and 7 lamps on it, with 7 leaves on each of the lamps that are on the top of it, and there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left.'" So it has been prophesied even among the Old Testament prophets about this lampstand. So it's important, no, na kumbaga even among the prophets in the old days, the lampstand is very significant para sa kanila because it symbolizes something. It represents something sa kanila. No?
Now, saan po nila inihahambing yung menorah na yan? Doon sa binasa natin sa Zechariah chapter 4, verses 1 to 3. The explanation of it is in chapter 4, verse 10. Ang sabi diyan, these 7 lamps, listen to this. This is the way they look at it, the menorah inside the tabernacle. These 7 lamps are the eyes of the Lord, which reigns through the whole earth. And so for the Jews, yung 7 lampstand po na yon, yung lampstand rather, yung menorah na nandoon, it is not just to provide lights inside the tabernacle, but it signifies something para sa kanila. Ang tingin po nila doon, yun ay mga mata ng Diyos. So pag sinabi nating mata, ibig sabihin po, ito ay may tinitingnan. Di ba? Ang mata ay meron tinitingnan. So, ano ang tinitingnan? Kung yung menorah ay inahalin tulad nila sa mata ng Diyos, so ano ang tinitingnan ng Diyos? So para sa kanila, yung menorah po ay hindi lang para mag-provide ng ilaw, liwanag sa loob ng tabernacle. Kundi yung menorah na yon ay sumisimbolo ng mata ng Diyos at ang ng mata ng Diyos ay nakatingin. Saan nakatingin? No? Yan, parang ganyan po ang illustration. Di ba? Yung menorah ay parang mga mata. Kaya nga maganda meron nung yan sa bahay ninyo. No? Kasi parang, pag makikita nyo, maaalala nyo, nakatingin ang Diyos sa akin. So, kaya kung nag-iisip ako ng kupitan ko yung nanay ko, no, kung nag-iisip ako na mayroon akong gagawin hindi maganda, mariremind ako, nakatingin ang Diyos sa akin. Minsan kahit alam natin yun na andyan ang Diyos nakatingin, alam natin yun. Pero bilang tao kasi, kailangan meron tayong, may something na magpapaalala sa atin. Kahit ang Diyos, iniutos sa bayang Israel yun Kaya sila pinaglagay ng mga bato para to remind them kung ano nangyari dun sa pagtawid nila dun sa Jordan River and all that, no? So, mahalaga po merong ganyan Kaya, meron tayong Hanukkah dito. Kaya kapag papasok kayo dito, pag tingin niyo makita niyo yung kortina, kulay blue, red, and purple, which alam natin yan po ay royal color yan, color ng Diyos yan. And ano po nire-remind sa atin yan? Unity, protection, and our service to God. Di ba? So, pagpasok nyo, nakita nyo yung Hanukkah, no? It will remind you na nakatingin ang Diyos sa atin. Kaya, baka may nagse-cellphone dyan, nakatingin ang Diyos. Paalalahanan kayo niya, no? Paalalahanan kayo na kayo'y nasa bahay-sambahan, kayo ay sumasamba sa Diyos, kayo ay nagpupuri sa Diyos, nakikinig kayo ng instruction niya. Hindi kung ano-ano ang ginagawa natin, di ba? So far, wala naman. Nakikita ko lahat attentive. So, para sa mga Hudyo, the menorah inside the tabernacle represents the eyes of God. As mentioned, doon po sa binasa natin sa Zechariah. Na ang tingin ng mga Hudyo, nakatingin ang Diyos sa kanila. Okay? Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous. Yun pala ang tinitingnan ng Diyos. Nakamasid ang Diyos sa mga righteous. Ilan po dito sa inyo ang righteous? Parang gusto magtaas ng kamay. No? For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. So meaning, yung mata pala ng Diyos na yon ay nakamasid sa mga righteous and those who are doing evil. Bakit po? Para yung mga righteous, yung gumagawa ng matuwid, ay pakinggan ng Diyos ang kanilang prayers. Yung pala yun. Kaya pala nakatingin ang Diyos. Nagmamasid siya. Sino dito yung mga righteous, yung gumagawa ng matuwid, at yung panalangin nito ay tutugunin ko. Pero sino dito yung gumagawa ng hindi maganda, then merong karampatang kaparusahang nakalaan para sa kanila.
Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place. Kaya kahit tayo nasa bahay, nasa opisina, nasa sasakyan, naglalakad, nasa eskwelahan, saan man tayo naroroon, kita tayo ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa. Sabi diyan, keeping watch on the evil and the good. Kaya if you are a righteous person, ikaw ay matuwid na tao, wala kang dapat ikatakot kung nakamasid ang Diyos sa iyo. Manapa ay dapat kang matuwa dahil ang panalangin mo ay kanyang tutugunin. At nagbabantay siya sa iyo. Parang isang magulang sa kanyang mga anak na lagi siyang nakamasid, binabantayan upang anumang kapahamakan ang darating ay kanyang maagapan. Diba? In Proverbs 5:21, it says, "For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He ponders all His path." So para sa mga Hudyo, the menorah inside the tabernacle represents the eyes of God. And the eyes of God are watching those who are righteous and those who are evil. Kung paano nagagawa ng Diyos yun sa 7 billion na tao sa mundo, well, God is God. And nothing is impossible with Him, of course. In Psalm 11, verses 4 to 7, it says, "The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes see. His eyelids test the children of man." So let us all be reminded, brothers and sisters, let us all be reminded na lahat tayo ay nakikita ng Diyos. No? The Lord tests the righteous, but His soul hates the wicked and the one who loves violence. Let Him rain coals on the wicked. Fire and sulfur and a scorching wind shall be the portion of their cup. For the Lord is righteous, He loves righteous deeds, the upright shall behold His face. So ganyan, parang ganyan po ang itsura ng menorah. Yung mga ilaw, kung wala ng ilaw yung hanukiya natin. No? So para siyang mga mata. This is how, I'm telling you this is how the way the Jews look at it. No, tayo hindi masyadong sa atin 'to, no? Hindi masyadong natin pinapansin. Pero napansin niyo po ba ang mga Hudyo kung ano ang kanilang emblem na? Kung hindi yung Star of David na kanilang bandera, pero punta ko kayo sa mga ang emblem nila is the menorah. Wherever you go, kung ano man yung mga piniprint nila, pagka mayroon silang podium na ganito, nilalagyan nila yan ng emblem nila. At ang emblem po na nakalagay dyan is yung menorah. Because in the eyes or in the mind of the Jews, ang ibig sabihin po niyan, nakatingin ang Diyos sa kanila. Binabantayan sila ng Diyos. Kakampi sila ng Diyos. No? O kakampi nila ang Diyos. In Jeremiah 24 verses 4 to 7, sabi diyan, "Then the word of the Lord came to me." Kay Jeremiah po. "Thus says the Lord, the God of Israel, like these good figs, so I will regard as good the exiles from Judah." Now remember in the Bible po, ang fig tree ay nagsisimbolize din o nagre-represent ng nation of Israel. Kaya kapag sinabi pong ang fig tree ay nagbo-bloom, ibig sabihin nun, nagpa-prosper ang Israel. Okay? Kapag ang fig tree ay nalalanta, ibig sabihin nalalanta ang bayang Israel. Okay? So sabi po dyan, "So I will regard as good the exiles from Judah, whom I have sent away from this place to the land of the Chaldeans. I will set my eyes on them for good. And I will bring them back to this land. I will build them up and not tear them down." Referring to the nation of Israel. Subaybayan niyo po yung Friday na weekend worship service natin kasi tinatalakay ko po ngayon doon yung second coming, yung pong end of
days, yung end times. No? So, sa next Friday po, tatalakayin natin yung, alam niyo po ba na magkaiba ang event ng second coming at saka ng rapture? Iba po ang rapture, iba ang second coming. Iba rin ang end of age. No? Kasi sa Bible po, pag sinabing end of days, yan po ay end of the church age. At doon magkakaroon ng rapture. And then mauuna ang rapture bago yung second coming. Parang po doon sa hindi umaattend ng Friday. No? Kaya po, ang ang second coming ay hindi para sa mga born again believer. Hindi ho para sa atin ang second coming. Hindi ho babalik ang Panginoong Jesucristo dito para sa atin. Bakit to? Kasi mauuna ang rapture. So ang rapture ang para sa born again believers. Ang second coming ay para sa mga Hudyo. Ang babalikan ng Panginoong Yesus ay ang mga Hudyo. Na bakit ko tayo ira-rapture? Kasi ayaw ng Diyos na dumanas tayo ng puot niya. Kaya aalisin na tayo dito ng Diyos. Aalisin na tayo dito. Yun yung rapture. Kaya ang inabang, ang para sa mga born again believers, rapture. Ang para po sa mga Hudyo, second coming. Kaya babalik si Jesus para sa mga Hudyo. Okay? Now, Pastor, wala po yung rapture na salita sa Bible. Umattend kayo ng Friday. Malalaman nyo. Yan. Teaser lang yan. Para umattend kayo ng Friday. Hindi kayo umaattend ng Friday eh. No? Ang dami nyong namimiss sa totoo lang. Dami nyong namimiss ng Friday. So I'll be talking about that. Nagtano lang ako. Nag-segue lang ako. Promotion para sa Friday. Yan. So, sabi niya, I will set my eyes on them for good and I will bring them back to this land. You know, 2/3 of the nation of Israel will die. 1/3 lang ang matitira dyan. Because of the Antichrist. Sabi niya, I will bring them back to this land. I will build them up and not tear them down. I will plant them and not pluck them up. I will give them a heart to know. Now, this is for the nation of Israel. Sabi ng Panginoon, I will give them a heart to know that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God. For they shall return to me with their whole heart. And you know what? This is a prophecy that will definitely happen. Manunumbalik ang bayang Israel at kikilalanin ang Panginoong Jesucristo that He is the Messiah, that He is their Savior. Pero 2/3 na ng population ng Israel ang na-wipe out. 1/3 na lang ito. Kaya siya babalik eh. Kasi hindi niya papayagang malipol ang lahat ng Hudyo. Yung 1/3, babalikan niya. I-save niya yun. At manunumbalik sila sa Panginoong Yesus. So, ang tingin ho ng mga Hudyo, ang mata ng Diyos ay nasa kanila. Nakatuon sa kanila. And kaya every time they see the menorah, ito'y nagpapaalala sa kanila na ang mata ng Diyos ay nakatingin sa kanila. Kaya ako, bumili pa ako ng 2 menorah. Tigisa kami mag-asawa. Para yung isa, lagi nakatingin sa iyo. Isa yan, lagi nakatingin sa akin. Kaya, no? Yung maliit, nakatingin sa mga apo ko. Galing ng Israel pa yon. So, I suggest, no? Magandang ano po. Kung ano-ano nilalagay yung dekorasyon sa ano nyo eh. Isama nyo siya. No? Maganda ho siya. Now, ang menorah, mga kapatid, not only ito po ay ilaw sa loob ng tabernacle, at ang menorah sa tingin ng mga Hudyo
ay nagsisimbolo na ang mata ng Diyos ay nakatingin sa kanila, nakamasid sa kanila, nakabantay sa kanila ang Diyos. Because they are special chosen people. Kaya nakamasid ang Diyos, nakabantay sa kanila. No, nakatingin ang Diyos. At the same time, ang tingin po nila dyan parang beacon light. Alam po ba yung beacon light? Yung mga ano natin dito, yung mga seaman natin dito, alam nila yan. Mahalaga sa kanila yung beacon. No? Yan po yung ilaw na umiikot na gano'n. Mga ganun-ganun yan. Para yung barko na naglalakbay o bangka, nakita nila kung saan yung direksyon. Kasi may beacon, nagseset ng direksyon. No? Nagbibigay ng direksyon para sa kanila, para sa tama nilang heading. So, ang menorah daw po is the same thing. Tingin ng mga Hudyo, para siyang beacon light na nagdadirect ng mga tao papunta sa Diyos. See? So napakahalaga para sa kanila ng menorah. Hindi lang ilaw sa loob ng tabernacle, kundi representing na nakatingin ang Diyos sa kanila, nakamasid ang Diyos. And at the same time, ito rin yung nagdodraw ng tao papunta sa Diyos. Yung menorah. Because andun yung ilaw, andun yung liwanag. No? Kaya pumupunta po lumalapit ang mga tao. Sabi sa Zechariah chapter 8 verses 7 and 8, "Thus says the Lord of hosts, behold, I will save my people from the east country and from the west country," east and west. No? Pag tinignan niyo po sa mapa, yung east and west na yan, yung pong nasa western side is the Mediterranean Sea. Yung nasa eastern side, yung po yung lugar ng Jordan, yung lugar ng Mesopotamia. So, kaya east and west yan. No? East and west. Alam niyo po ba yung dinideclare ng dinideclare ng Hamas? Ito po yan. Ang sabi ng mga Hamas, when the river meets the sea. Pansinin niyo po yung mga terminology ng mga Hamas na yan. They will make sure that the river will meet the sea. Ano po ibig sabihin niyan? Yung ilog at ang dagat ay magtatagpo. So, ibig sabihin po niyan para sa mga Hamas, total annihilation of the nation of Israel. Yung expression po na yon, when the river meets the sea, ang ibig sabihin po nun is total annihilation ng nation of Israel. Pero ang mga Hudyo, ang tingin nila, ang Diyos nakatingin sa east, sa west. Kaya sila ay binabantayan ng Panginoon. Hindi sila masasakop. No? So kaya sabi dyan, I will save my people from the east country and from the west country. And I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem. Nangyari na po ito mga kapatid. Yung Jerusalem na yan ay naging sentro, naging capital ng nation of Israel. No? And they shall be my people and I will be their God, in faithfulness and in righteousness. So, which means they look at the menorah as kumbaga po, as a beacon where the people of Israel, the whole nation of Israel will draw closer to God. People from the east and people from the west. It's an expression, it's a Hebrew idiomatic expression that expresses the entire nation of Israel. Kaya yan po rin yung sinasabi ng mga Hamas Lahat ng gustong mag-annihilate sa nation of Israel, yan din yung sinasabi nila. When the sea meets, when the river meets the sea. Revelation 21:23 to 24, and the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. So darating po yung time, the way they look at it, darating po yung time na it's no longer the menorah that will serve as the light para sa kanila, but it is now the Lord Jesus Christ who will be the menorah. Kaya po, ang tingin nila sa menorah, sa modern po natin ngayon, si Jesus Christ. So ang menorah in the Old Testament is Jesus Christ in the New Testament. Revelation 21:23-24, and the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and His lamp is the Lamb.
By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. John chapter 1 verse 9 to 13, the true light, which gives light to everyone, was coming into the world. Referring to who? The Lord Jesus Christ. He was in the world, and the world was made through Him, yet the world did not know Him. He came to His own, and His own people did not receive Him. But all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Going back to the first verse, the true light which gives light to everyone was coming into the world. And indeed, nung dumating ang Panginoong Jesucristo. So for the Jews, the menorah, ang tingin nila, ang mata ng Diyos nakatingin sa kanila. Ang menorah is like a beacon that draws people to God. And then, the menorah symbolizes also their Messiah. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the light of this world. They are all connected. They are all interconnected. No? John chapter 8 verse 12, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, hindi natin masyadong nare-realize na yung palang menorah na yon in the Old Testament, in the tabernacle, ay nagre-represent pala siya ng ating Messiah, ng ating Panginoong Jesucristo. No? In John chapter 3, verse 19 to 21, and this is the judgment, the light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. So, si Jesus Christ po, yung pala yun, yung menorah. Yung menorah pala na yon na nasa noon binabali-baliwala natin kasi Old Testament, tabernacle, wala namang kinalaman sa atin yon. Pero yung menorah pala na yon, sa mga Hudyo, hindi lang yung mata ng Diyos ay nakatingin sa kanila, hindi lang nagsaserve siya as beacon para ilapit ang tao sa Kanya, kundi yung palang menorah na yon ay nagre-represent ng kanilang Messiah, ng ating Messiah, ang Panginoong Jesucristo. So kaya, yung menorah equals Jesus Christ. Jesus Christ equals the menorah. Kaya hindi na natin pwedeng baliwalain ang menorah. Ano po? Isaiah 60 verses 1 to 5. Listen to this very carefully. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, but the Lord will arise upon you. The Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. Pakinggan niyo pong maigi. And nations shall come to your light, the kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see. They all gather together. They come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be carried on the hip. Then you shall see and be radiant. Your heart shall thrill and exult, because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the nations shall come to you. Although this was referring to the nation of Israel, but brothers and sisters, I've been telling you this many, many times, that we are considered to be spiritual Jew. We were adopted and grafted into the family of God.
And so this message for the nation of Israel is also a message for us. For us Christians, for us believers, because spiritually speaking, we are all spiritual Jew, those who receive the Lord Jesus Christ in their hearts. Kaya yung po sinasabi ditong, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and His glory will be seen upon you. So, brothers and sisters, to put it in plain and simple language, hindi lang po yung menorah ay ilaw sa loob ng tabernacle, hindi lang siya nagsaserve as beacon of light, hindi lang po siya nagsaserve as as a kumbaga to draw people closer to God, yung menorah na yon. Hindi lang ito nagre-represent na ang mata ng Diyos ay nakatingin sa kanyang mga piniling tao, sa kanyang mga nilalang, kundi ang menorah pala ay nagsisimbolize din ng ikaw. So every time you see the menorah, yun po ay nagre-represent na ikaw yun, nagre-reflect ka ng ilaw. So as a Christian, mga kapatid, as a Christian, you are like a menorah na nagraradiate ng liwanag. Kaya doon sa inyong lugar, doon sa inyong subdivision, para kang menorah doon sa gitna ng kadiliman. Dahil ikaw nagbibigay ng liwanag. Iyan po yun. Nagbibigay ka ng liwanag sa opisina mo. Doon sa opisina, ikaw ang nagbibigay ng liwanag. Doon sa classroom mo, ikaw ang nagbibigay ng liwanag. Sa mga kaibigan mo, kung nagsusumpa kayo, ikaw yung nagbibigay ng liwanag. So ikaw pala, kapatid, bilang born-again believer, ay isang menorah. Sana wag kumantong na tayo ay minura. Dahil sa hindi tayo nakikitaan ng liwanag. No, kaya ingat ho tayo. Ingat ho tayo dahil ultimo sa pagpo-post natin sa social media. Baka kung ano-ano ang pinopost natin diyan, baka hindi kaaya-aya. Alalahanin niyo, nakatingin ang mata ng Diyos sa lahat ng isinusulat natin, sa lahat ng ginagawa natin. And bilang born-again believers, tayo po ay dapat maging isang mistulang menorah na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kapaligiran natin. Wow! Mabigat pala yung menorah na yan, ano? So, inaasahan mo ng Diyos yun na tayo bilang, because nasa atin po ang Panginoong Yesus. We have the light of life. And dapat mag-radiate katulad ng menorah. Sabi po sa Matthew 5:14 and 16, you are the light of the world. Pakitanong nga ho yung katabi mo kung siya yung liwanag. Pakitingnan nga ho kung nagliliwanag yung katabi mo. Kung medyo kumukurap-kurap na, sindihan mo. Baka kumukurap-kurap na, no? Huwag lang mamatay ng tuluyan. May pag-asa pa naman yan. Huwag lang kayo mag-alala. Kasi yun ang sabi ng Bible sa atin, no? You are the light of the world. At ang sabi niya, a city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Alam niyo po yung menorah, kapag sinindihan na yun sa loob ng tabernacle, lahat po ng sulok nun ay naliliwanagan niya. Siya lang nag-iisang ilaw dun eh. Ang dilim-dilim ng loob na yon. Pag sinindihan na yon, i-invade niya na yung buong kadiliman yon at magliliwanag na.
Ganon din ho kayo. Mga kapatid, ganon din ho tayo. Di ba? At ang sabi dito, tayo ang light of the world. Tayo po yung dapat nag-graduate ng liwanag, parang menora. So kaya, alalahanin mo natin yan. No? Pakisabi ko sa katabi mo, oy, menora ka. Huwag minura, menora ho, menora. Hindi minura. Menora. Hebrew word, menora. Hindi minura. Uy, minura ka nung kapitbahay mo, ha? Born again ka pa naman, ano? Di ba? Sabi siya, minura ka nung kapitbahay mo. Ay, thank you, ha? Minura talaga ako, eh. Tay tayo dyan. Pakikinggan nyo maigi kung menora or minura. Yan. Ephesians 5:18-14. For at one time, pakinggan nyo po ito. For at one time you were darkness. Totoo naman, di ba? Dato tayo dilim, eh. Di ba? But now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Maliwanag naman yung ano po sa atin, ano? Take no part in the unfruitful works of darkness. Baka tayo pa ho ang pasimuno sa mga, ano, tawag naman sana. But instead, expose them. Sabi dyan, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Dalangin niyo po, nakamasid ang mata ng Diyos sa atin, and He is in all places. Kaya kahit tayo mag-isa lang, walang nakakakita, hindi po totoo yun. Nakikita tayo ng Diyos. Kaya para lagi kayong mapaalalahanan, lagyan nyo ng menora lahat ng sulok ng bahay. Sabi mo dyan, no? Sabi dyan, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Yun po ang maganda doon. Actually, yung light na nire-radiate natin, hindi po akin yung liwanag ng Panginoong Jesucristo na nasa buhay natin. Pero may participation ho tayo. No? Hindi basta-basta, hindi automatic na magliliwanag ka. Kaya masabi doon sa Matthew, binasa natin kanina, di ba? Nagawin po natin ang righteous na dapat gawin and magliliwanag tayo. Liliwanag tayo. Ilang talata na lang po. Revelation 1:12 and 13. Then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. Binasa na natin kanina to, inulit ko lang po. As for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angel of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. So which means, the Lord Jesus Christ ay nandoon po siya sa mga simbahan, sa mga mananampalataya. And to close my preaching po, here is the summary of the menorah. Number 1, the menorah gave light to the tabernacle. The physical purpose of it. Number 2, the menorah represents the eyes of God, which see what is wicked and what is righteous. It represents, thirdly, the Messiah, the light of the world, who draws us into fellowship with God. Parang beacon light, no? Pang-apat po, it represents God's people, you and I, when they turn away from wickedness and do good works. And lastly, the light of the menorah represents the light of God to the world. So now, yung menorah po ay mas malalim na ang kahulugan sa atin.
Ano? Kaya salamat sa Panginoon na ito po ay ipinapaunawa ng Diyos sa atin. Now it's up to us. Are we going to live our life like the menorah na nagraradiate ng liwanag para po sa madilim na kapaligiran? Baka may kaibigan tayo, kamag-anak, kaopisina, kaklase, na madilim ang buhay nila. Nangangailangan sila ng liwanag. Ikaw lang pala ang iniintay nila. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay awit sa Panginoon, at tayo po ay mananalangin pagkatapos.